Pride goes before distraction, and an arrogant spirit before a fall. Proverbs chapter 16, verse 18, W-E-B. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong nagbibigay pugay, bumabate sa lahat ng mga kapatiran natin. Saan dako man kayo man ng mundo naroroon, anong araw, anong oras man nyo panuorin ang broadcast na ito. Ang dalangin po lagi ng inyong lingkod ay sana pagpalain tayo ng Diyos. At sana ay maging pagpapala din sa inyo ang mga leksyon at ang mga bagay-bagay na tinatalakay natin sa bawat linggong broadcast po natin. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nasa part 12 na po tayo ng Few Good Men. And dito, kaya ganun po ang ating opening statement na pride goes before distraction kasi nga po exams week. Examinations week po namin sa institution na pinagtuturuan po ng inyong lingkod at naririnig ko sa mga kabataan dahil hindi kami nagkukulang ng paalala sa kanila dahil nga ang cheating talaga ay numero unong ayaw natin na gawin ng mga bata. Pero naririnig natin itong sinasabi na it is better to cheat than to repeat. Talaga naman, naging parang way of life na ba ang pag-cheat? I remember when I was in the US na ayaw nila ito eh. Ayaw nila ang cheating. And I keep telling my classes, I keep telling my students, and even those who come to me na mayroong violation on cheating. Na alam nyo ba, when I was in the US, I took my exams na walang bantay. Na you can take your exams, kapag ka sinabi nilang ito exam mo, they will just give you your paper and you take the exams. At alam natin na hindi talaga mag-cheat. Pero sa panahon natin o sa mga kabataan, huwag naman sana na naging ugali na, or naging norm na sa mga Pilipino ang mag-cheat. Sa bagay, nakikita natin yan sa mga bata. Batang maliliit, naglalaro sila. Ang laro sana nila, napakasimpleng bahay, lupa impyerno na tawag nila o lupa langit na tinatawag nila. And then they include a lot of exemption to that. Indirectly, ang exemption na yan ay nagbibigay ng undue advantage sa isang marunong mag-isip. And that gives way or paves way to cheating. That is cheating. Hindi kagulangan lang yun eh. Yung mga batang magugulang talaga, kahit alam mong mali, ipagpipilitan nila sa game, sa laro. Even with basketball, nakikita na natin ngayon, yung cheating na ginagawa. Yung simple, paninimpleng mga pananakit sa iba. Bagamat physical ang game na yan, pero hindi dapat intention. Intentional din yung manakit. And nagiging norm na ba ang cheating? Kaya, yun ang inuna muna natin. The next one, kaya itong inilabas natin sa opening natin na verse, pride goes before distraction. You cheat because you want to be proud na ikaw yung nanalo. It goes before distraction. And arrogance before a fall. So, marapat sigurong mapaalalahanan ang bawat isa patungkol dito. And including dito sa pag-aaralan natin, na particular na king, sabi nga ni Miguel de Cervantes, forewarned is forearmed. Pagka naunahan mo, nawarningan mo, o kaya ay ipinaunang sabi mo sa kanila that pride goes before distraction, arrogance before a fall. So, mabubuo itong sinasabi ni Miguel de Cervantes, forewarned is being forearmed, to be prepared is half the victory. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Few Good Men. Ang particular po na pag-aaralan natin ngayong umaga, ang kanyang pangalan means God is my righteousness or God is my salvation. Ang gandang pakahulugan, ang gandang meaning ng kanyang pangalan. Yet, sa kanyang buhay, bagamat siya ay King of Judah, and he was placed in power for a purpose. Hindi po nagkataon
na siya ang nailagay sapagkat may dalawa talagang dapat ilagay doon, pero siya ang pinili at siya ang inilagay bilang isang vassal king. Ibig sabihin, bilang isang hari na naghahari in place or inilagay ng isang emperor. So, ayon sa nasusulat, he was only 21 years old when he became king. No wonder siguro, ano? So, kulang pa sa maturity itong king na to. He was made king by Nebuchadnezzar himself, the king of Babylon. And he was made king in place of Jehoiakim. So, he replaced Jehoiakim, and from the point na naging regent siya, si Jehoiakim naman ay binitbit sa Babylon bilang isa sa mga prisoners. POW natin, no? Prisoners of war. At ang nakakatuwa dito is that he pleaded. He asked for guidance from the prophet. At ang prophet at that time was Jeremiah. At makikita natin, lagi kausap si Jeremiah kasi si Jeremiah andun lagi sa palace. And truth is, buong akala natin, nung sabihin niyang, pray to the Lord our God on behalf of our nation, na concern siya sa kanyang bansa o sa kanyang bayang pinangungunahan. And let that phrase fool you, I should say. Kasi ganon din ang mga ibang mga leaders natin, ano? Laging pagka nagsalita para sa bayan, maglilingkod para sa bayan, gagawin para sa bayan, lahat na lang para sa bayan. Or ganon din ang edukasyon. Kaya nga, ang lagi natin nasasabi sa mga estudyante natin, kung totoong ang edukasyon ang magiging susi para sa mas magandang buhay at ang edukasyon ang magbabago sa katayuan ng isang tao, napakatagal na eh. At sino pa rin ang in charge sa edukasyon? Hindi ba ang simbahan ang naging dahilan para magkaroon ng edukasyon? Nung dumating ang mga Kastila, dumating ang mga Espanyol na to, unang-unang mode ng pag-aaral at paaralan ay ang mga simbahan. Ngunit hanggang ngayon, bakit nananatiling ganun pa rin ang kahirapan o ganun pa rin, hindi pa rin naaangat? Gayong sila yung mga pinakamamahal na mga tuition fees. Or mag-iisip talaga tayo, ginagawa o ginamit talaga na ang edukasyon ay hanap buhay na ng simbahan. Isipin nyo lang, isipin nyo kung ilang universities, mga mahal na universidad ang pinapatakbo pa rin ng simbahan ng mayroong background doon galing sa Espanya. Isipin nyo maigi yan. At sila pa rin nagsasabing sila ang may best quality education. Bakit hindi nababago? Di ba? So tuloy tayo sa ating pag-aaral. So, nung mapansin natin ito, alam natin na he was the last king of Judah. Siya ay si King Zedekiah. From Jeremiah chapter 37, makikita natin that King Nebuchadnezzar of Babylonia made Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, in the place of Jehoiakim, son of Jehoiakim. At ito nga si Jehoiakim was taken as captive to Babylon. But neither Zedekiah nor his officials nor the people obeyed the message which the Lord had given me or what had given Jeremiah. Kaya yan ang unang-unang bagay talaga na mapapansin mo pagka binasa mo yung sulat ni Jeremiah. That these people, kagaya din ng sinabi ng Panginoong Jesus, these people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Itong mga taong ito, napakadali para sa kanila na ask me to pray to the Lord our God on behalf of our nation. Ang intention is there, pero walang corresponding action because Jeremiah did so. When he was asked, pray for the good of our nation, he prayed. When he was asked, ano bang kalooban ng Diyos
37 verse 17, sinasabi niya, Zedekiah sent for me and asked, is there any message from the Lord? At ang binigay na message ni Jeremiah is that there is. You will be handed over to the king of Babylonia. He wanted to ask, ano ba ang what's at stake for me? What's in store for me? Ano ba ang mga bagay-bagay na plano ng Diyos para sa akin? Ano ba ang mga bagay-bagay na mangyayari sa akin? Gusto kong malaman. And straightforward si Jeremiah na ang sagot ay ito, you will be handed over to the king of Babylon. Hindi niya inaasahan yon. Ang inaasahan niyang sagot ay, there will be peace. There will be prosperity. And Pharaoh Ophrah of Egypt will rescue you. Hindi ito ang sagot na hinihintay niya na you will be handed over to the king of Babylonia. Pero he was given a choice. Kaya he was given two options. If you stay in Jerusalem, sabi ni Jeremiah kay Zedekiah, you will die in the battle or from disease or hunger. And the Babylonian army will capture the city anyway. Wala kang magagawa doon, mangyayari ito. But if you surrender to the Babylonians, they will let you live. At maaaring maging kagaya ka kay Jehoiakim, dadalhin lang doon as a prisoner of war. He was given options. The Lord is clear with His plans. At ang plano niya is hindi para sirain siya, but to bless him. Hindi para sa ikasasama niya, kundi para sa ikabubuti niya at sa ikabubuti ng mga nasasakupan niya. Kasi ang coming of the Babylonians is a way of disciplining them because of their sins. Ayaw maniwala ng taong ito. Nangyari pa, yung mga rulers, yung mga princes, o yung mga ruling party doon, nagtanong pa sa kanya. So the four of them went to the king and said, you should put Jeremiah to death because he's making the soldiers and everyone else lose hope. He isn't trying to help our people, he's trying to harm them. Anong ibig niyong sabihin? Kagaya din ng mga panahon ngayon, if sasabihin mo yung katotohanan at ang katotohanan na yan is against doon sa nakasanayan o sa tradisyon, na sasabihin nila, heretic, o sasabihin nila, itong isang to liberal mag-isip, o itong isang to hindi naniniwala sa pinapaniwalaan natin. He's causing harm, he's trying to harm our people. At hindi yung katotohanan na makikita nila. Kaya magtatanong tayo tuloy, telling the truth is harming the people? Tama si Pablo. In the later days, men will have itching ears. At ang gusto lang nilang marinig, yung pabor sa kanila. Papasalamat tayo for few good men like Jeremiah. Straightforward, hindi watered down truth. You will be taken to Babylon. Why? The Babylonians are here. The Chaldeans are here. Anong purpose nun? Para parusahan. Para saan? Para sa 70 years of captivity doon sa Babylonia. And it has been planned. It has been prophesied. At hindi talaga nagko-coat. Hindi talaga chocolate-coated yung katotohanan para kay Jeremiah. Diretsahan niyang sinasabi. And instead, na maniwala itong king na to, si Zedekiah, sa mensahe ng lingkod ng Diyos, ang reply pa niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga ibang mga rulers is, do what you want with him. Wala naman ako magagawa. I can't stop you. Ang bihira, ano? He is the king, but is afraid to take leadership. He is the king, but is afraid of his subjects. He is the king, but don't want to decide on matters na mahalaga para sa kanyang bansa, para sa kanyang bayan. He chose to please the ruling party. He obeyed men
rather than God. Ilang ganyan ba sa mga preachers ngayon? Ilang ganito ba ang natatakot magsalita kasi, ay hindi yan yung nakasanayan natin na katuruan, Brad. Pastor, hindi po yan ang katuruang nakasanayan natin. So, wag na po nating guluhin muna yung paniniwalang ito. Pero hindi po yan totoo. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Hindi po yan ang katotohanan. Nasanay tayo, kagaya din naman pinag-uusapan natin these past few days o past few weeks. The truth about divorce, the truth about marriage. At hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng ilan kung anong tinuturo. At sasabing, you can't get any clearer than that. God hates divorce. Tapos sasabihin, walang divorce sa Biblia. Kaya hindi pwede ang divorce, annulment pwede. Ipinaliwanag na natin yan. Yet, many of them still cling to that. Hindi na lang sana tayo nagsasalita ng katotohanan. At hindi lang sana tayo magsasabi na we adhere to the truth. Kung ang gusto lang din naman pala natin is we obey men rather than God. Pero kapag ka naiipit at gusto mong nila talaga yung ibang bagay, sasabihin na we would rather obey God than men, kahit out of context ang pagkakagamit doon. Because of this, naging decision ng mga rulers nung time ni Zedekiah is to throw Jeremiah into an empty cistern or sa isang well na meron is mud, na meron ay putik lang, walang tubig. And he was left there to die of hunger. So, we move on. It took Ebed-Melech na mailabas siya doon sa cistern na yan. It took him a while bago siya nailabas doon. Mabuti na lang mayroong isang tinatawag na Egyptian na slave na inilapit kay Zedekiah ang kalagayan ni Jeremiah. And Zedekiah told Ebed-Melech, sige, ilabas mo siya. On another occasion, 38, King Zedekiah, matapos siyang mailabas sa cistern, had me brought to him on the third entrance of the temple, and he said, I am going to ask you a question, and I want you to tell me the whole truth. Again, here is the leader or a king wanting to know the truth. Huwag mong i-sugarcoat sa akin ng truth. Buong katotohanan, payak na katotohanan lang ang gusto kong marinig sa iyo. Ang sagot na sa kanya ng Jeremiah is this, if I tell you the truth, you will put me to death. If I give you advice, you won't pay attention. Kasi ang gusto mo lang talagang marinig is yung gusto mo mangyari. Maraming mga tao din ganun, no? What must I do to be saved? And then you give them the gospel. At sasabihin nila, anyway, thank you, pero I want it my way. What must I do to get into heaven? Bibigay mo sa kanila yung katotohanan, and they said, okay na tong religion na kinaroroonan ko. Thank you na lang, pastor. Or magtatanong iba, tama po ba ito? And you tell them that's wrong, absolutely wrong. Ayon dito sa mga evidences na to. And they said, hey, iba po kasi katuruan namin, katuruan ng pastor namin, katuruan ng ministro namin. So, ano nangyayari ngayon? So, conditional na pala ngayon ang pagsunod o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kasi, depende na ito sa nagsasalita or depende ito sa mga recipient. Either or na. Kaya sa verse 16, so King Zedekiah promised me in secret and saying, I swear by the living God, the God who gave us life, kilala pa rin niya, no? Alam pa rin niya who God is, that I will not let you put to death or hand you over to the men who want to kill you. But I want to know the truth. Then, he was told, if you surrender to the king of Babylonian officers, your life will be spared. Simple. Pagka sumuko ka, kasi parusa ng Diyos itong mga Babylonians, you will be spared. And the city will not be burned down. Tingnan nyo. The fate of the nation, the fate of
Israel or Jerusalem, and even the temple is nakabase ngayon sa kamay niya. Both you and your family will be spared. Hindi kayo masasaktan. Dadalhin lamang kayo sa Babylonia. Ngunit hindi sila papatayin. Truth is, hindi sasaktan ng Babylonia as promised by God kung tatalima ka, that just surrender, just go to Jerusalem or to Babylonia. If you do not surrender, however, this city will be handed over to the Babylonians and it will be burned down and you will not escape from them. So, maliwanag. May choice siyang gagawin. Para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa mga mamamayan, at para sa syudad na ito. Hindi mangyayari ang lahat-lahat masasamang bagay na ito. Yun nga lang, dadalhin kayo sa Babylonia for that Babylonian captivity. Kapag hindi mo ginawa yan, mamamatay ang mga mahal mo sa buhay, masusunog ang bayan na ito, pati ang templo ng Diyos masusunog, at dadalhin ka pa rin sa Babylonia. As promised by God that you will be taken to Babylon. Tingnan niyo ang kasagutan ni Zedekiah. The king answered, I am afraid of our own people who have deserted to the Babylonians. Tatakot ako sa kanila. Baka pag yung mga naunang sumuko kaysa sa akin, baka kapag sumuko ako sa Babylonians, sila ngayon naman ang magtutorture sa akin kasi andun na sila. And Jeremiah was pretty straight. You will not be handed over to them. And here's the begging. I beg you to obey the Lord's message. For your own sake, for the sake of the nation, for the temple, and for all inhabitants, please obey the Lord's message. Then all will go well with you and your life will be spared. The choice was given. The fate of the nation rests upon his decision. If you choose God, they will be spared. If you choose men, prophecy will be fulfilled. Dalawa lang talaga pagpipilian niya, God or men. Pero natatakot siya na if he obeys God, ando doon yung pride. Ano na lang sasabihin ng iba? Kapag sumunod ako sa mga Babylonians na naglagay sa akin sa power, ano na lang sasabihin ng mga tauhan ko? Ang mga tauhan ko nag-iisip na, oh, Egypt is here. Pharaoh Hopra will be our help. Samantalang sinabi na nga, that is a broken reed. Natatakot siya sa mga tao. Hindi siya takot sa Diyos. Ilan ba sa atin ang ganyan ngayon, ano? Natatakot siya sa opinion. Public opinion matters to him. What others would say. Anong sasabihin nila? Anong sasabihin ng mga babae ko sa aking haram? Spineless na ruler, ano? Nakakainis yung ganitong uring rulers na hindi makapag-decide, na inuuna kung anong sasabihin ng ilan. Kagaya ng may ibang mga politiko natin, ano? Seldom could you find rulers na anuman ang sabihin, na anuman ang naruroon sa public opinion, handa silang salungatin ito. Just for the truth. Kaya may nasabi si McLaren about Zedekiah. Zedekiah was a small man on a great stage. A weakling set to face circumstances that would have taxed the strongest. Weakling. Sunod-sunuran. Kasi para sa kanya, public opinion matters. Para sa kanya, mas pipiliin ko yung maganda ang sinasabi tungkol sa akin. Mas pipiliin niya yung iniisip ng iba, hindi yung iniisip ng Diyos. Kagaya din ng maraming mga mananampalataya, kagaya din ng maraming mga Kristiyano. They would rather water down their messages to please yung kanilang mga hearers. They would rather keep
Yung sasabihin nilang unity of the faith, pero ibig nilang sabihin uniformity of the faith. They would rather keep tradition, pero against sila sa tradition. Kasi natatakot dahil hindi din nila pinag-aralan ang mga katuruan na minana lang. Ito kasi sabi ni Brad bakit iba yung opinion mo, Brad Ron? Aral-aral din kasi magkaminsan. Hindi yung maghahanap ka lang ng sermon outlines ng iba tapos gamitin mong sermon. Magbasa din kasi. Malaking bagay yung pagbabasa, malaking bagay yung pag-iisip. Matapos mong basahin, isipin mo. Matapos mong isipin, paghambingin mo. And then, just open up for the truth. Let the truth be our guide. So, with Zedekiah, maraming mga preachers and pastors, ministers, to be exact, prioritize their pride than the truth. Would choose men than God. And walang bago sa panahon natin ngayon. In chapter 52, makikita natin, because he trusted the men, he trusted the rulers, and believed that they could have Egypt helping them. So they rebelled. Nagrebelde siya sa taong naglagay sa kanya sa pwesto. So sa verse 7, nagkaroon ng siege, chapter 52, and ilang months na siege. At ganun na lamang ang hirap doon sa loob, ganun na lamang yung famine doon sa loob. And then, after this, sometime, the Babylonian troops broke through the city wall that same night. Nung malaman ni Zedekiah na nakapasok na ang mga Babylonians, supposedly sana kasi sila ang naglagay sa kanya sa power, could have surrendered to them. Pero ang kanyang pinili is tumakas siya kasama ng kanyang mga soldiers. Zedekiah and his soldiers tried to escape through the gate near the royal garden. Even though they knew that the enemy had the city surrounded. Lumabas sila, they headed toward the Jordan River Valley. Yet the Babylonian troops caught up with them near Jericho, and the Babylonians arrested Zedekiah, but his soldiers scattered in every direction, to each his own na. Na ang unang-una dapat na gawain ng mga soldiers is protect the king at all cost. Kahit na buhay mo dyan, dapat nakataya para sa protection ng mahal na hari. Yet this time, ito yung masakit, ikaw pinili mo na anong sasabihin ng iba. Ano ngayon kung sasabihin mong deserter ako? Basta I have to save my own skin. Kung anong ginawa ni Zedekiah sa kanyang sarili, saving his own skin instead of surrendering to God, ganun din ang ginawa ngayon ng kanyang mga soldiers. Saving their own skin instead of surrendering to their captors. Sakit nun. And the next one is this, Zedekiah was taken to Riblah in the land of Hamath. Nakita niyo ulit yung naglagay sa kanya sa power where Nebuchadnezzar put him on trial and found him guilty. Hindi lang treason, rebellion. Hindi na siguro natin may ririnig sasabihin sa kanya, Nebuchadnezzar, I put you there for a purpose. I put you in power. Ikaw nga pinili ko. Instead ng iba, I could have put there other individual. Pero I placed you there. At ako naglagay sa iyo doon. So, sa galit ni Nebuchadnezzar, Zedekiah's sons and the officials of Judah were executed, killed in front of him while he watched. At yung last na implant habang pinapatay ang mga anak niya at ang mga nasa Huda, then his eyes were poked out, plucked, and he was put in chains, then dragged off to Babylon and kept in prison until he died. Ang sakit na, no? Ang huling nakita niya ay yung papaano pinatay yung mga taong kinakonsider niyang source ng kanyang pride.
Ang huling nakita niya bago dinukot ang kanyang mga mata ay ang kamatayan ng mga taong pinahalagahan niya at hindi niya sinunod ang Diyos. Ang implant sa kanyang utak ay paano pinatay ang mga anak niya. Paano dumating sa kanya na instead of following God, He has chosen them. At ito yung nanatili sa utak niya, nanatiling mensahe, nanatiling vision bago nagdilim lahat-lahat. He made his choice. He did not choose God. He had been warned, and the word of the Lord came to fulfillment. Sakit naman. Dito natin makikita, pag nag-segue tayo, that God kept His promise. Sa kanyang alagad na si Jeremiah, ito ang sinabi ni Nebuchadnezzar, 39 verse 11. King Nebuchadnezzar commanded Nebuzaradan, the commanding officer, to give the following order. 1. Go and find Jeremiah and take good care of him. Do not harm him, but do for him whatever he wants. Choice pa rin, ano? If he wants to go to Babylon, bring him. Pero hindi in chain. If he wants to stay, let him. Give him over to Gedaliah. At ito nga nakita natin, Jeremiah stayed in Jerusalem hanggang mamatay si Jeremiah. May isa pa. Si Ebed-Melech, yung lumapit kay Zedekiah para mailabas si Jeremiah sa cistern kung saan siya iniwanan. Doon sa balon na puro mud. Ang sabi sa kanya ng Diyos, because you trusted me, I will protect you from the officials of Judah. And when Judah is struck by disaster, I will rescue you and keep you alive. I, the Lord, have spoken. Few good men nagmalasakit kay Jeremiah, and the Lord repays him. And hindi siya pababayaan din ng Diyos. May isa pa tayong mababasa. Sa later part ng aklat ni Jeremiah, Jehoiakim, yung pinalitan na king ni Zedekiah, was a prisoner for Babylon or in Babylon for 37 years. Then, ito, isa sa mga apo ni Nebuchadnezzar, Evil-Merodach. Pangalan pa lang niya, ano? Evil-Merodach became king of Babylonia. And in the first year of his rule, on the 25th day of the 12th month, he let Jehoiakim out of prison. Fallen king was taken out of prison. Evil-Merodach was kind to Jehoiakim and honored him more than any of the other kings held prisoner there, including siguro kay Zedekiah, kung buhay pa si Zedekiah at that time. Jehoiakim was allowed to wear regular clothes, hindi yung robes for a king, instead of a prison uniform. Noon pa man, may mga uniforme na ang mga prisonero. And ito na ang naibigay sa kanya, giving him back yung honor, na anumang dangal na natitira. He even ate at the king's table every day. May honor. Kasalo ang mahal na hari. In verse 34 says, as long as Jehoiakim lived, he was paid a daily allowance to buy whatever he needed. Well provided si Jehoiakim. Habang nabubuhay si Jehoiakim, may allowance from Evil-Merodach. Oh, few good men. Dito natin nakita that a weak leader like Zedekiah, na he prioritized his pride over God. Prioritize public opinion over
God's direct revelation from Jeremiah. The next one that we could see, few good men, is a faithful servant like Jeremiah. Ano man ang mangyari, he will speak the truth, nothing but the truth. Ano mang hirap ng pinagdaanan, he remained constant sa pagiging prophet, pagiging foreteller o forth-teller ng Diyos. Yung concerned slave ni Ebed-Melech, na during the rescue of Jeremiah, he even thought of, para hindi na madagdagan pa ang parusa kay Jeremiah, chapter 37, nag-provide pa siya ng caution, nag-provide pa siya ng, ilagay mo itong mga old rags na to sa breast mo, para pagka hinila ka namin, hindi ka na magagasgasan at hindi na madadagdagan pa ang injury na nararanasan mo. Hindi na madadagdagan pa ng injury yung rescue nila. Last but not least is that we have seen a fallen leader released from prison, Jehoiakim. Gaano kaya kasama ng loob ni Jehoiakim? How I wish na nasusulat pa sana na makikita natin that indeed nagpang-abot pa sila doon ni Zedekiah. Si Jehoiakim, nakikita niya si Zedekiah's fallen state, blind, doon sa kulungan, at may paparinig niya, yes, I'm going out, ikaw maiiwan dito. Kaya, few good men, we'll have our choices. Ang iba, mananatiling, mas pipiliing panatiliin yung katuruan na tinanggap nila, salit-saling sabi, tradisyon. By doing that, you are obeying men rather than God. Yung iba naman, mas mamarapatin nila na bigyang daan yung public opinion. Kaya ayaw nilang marinig yung payak na katotohanan kasi it goes against public opinion. Papalad tayo that by God's grace, malaya pa rin nating nasasabi ang katotohanan at ang payak na katotohanan regardless of. Isa sa magbibigay talaga sa atin ng laya na yan is pagka wala kang iniisip na masasaktan maliban sa Diyos, kaya mo talagang sabihin ng katotohanan. Pero kung may mga tao kang iniisip lagi na nakatingin sa iyo, that when you speak, masasaktan sila. So, restrain ka sa mga sasabihin mong katotohanan kasi alam mong tatamaan talaga. And wag na yung unity na pinagpipilitan lagi. Unity. Ang gusto nyo lang naman uniformity. I don't adhere to that kind of thinking and belief. Truth will set us free. So let us speak the truth. Yamang ipinagkatiwala sa atin, nothing but the truth. Again mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga. Manatili po tayo sa katotohanan. Huwag nating gawing norm ang pag-cheat. Huwag nating gawing norm yung public opinion, kundi bagkos speak the truth and share the truth.